Sharing is caring. So, it's summertime. Ang init-init na ngayon. Sobra. Nafe-feel nyo na ba yung sobrang init? And because sharing is caring, I would like to share some tips. Some tips para maingatan natin yung ating mga mata during summer season. And because it's summer season, lalo na dito sa Pilipinas, most of us nag-outing, pupunta sa beach, or magsuswimming sa resort, sa swimming pool. Kumbaga, very fun moment pag summertime dito sa Pilipinas. So talagang ini-enjoy natin yung summer natin with our family. And there's nothing wrong with that. Enjoy as much as you can, pero let's be mindful. Always be mindful. As much as possible, gusto kong makatulong sa inyo na hindi kayo mabulag because it's not easy. Okay, so punta na tayo sa mga tips. Avoid looking at the sun. Hindi naman maiiwasan yan, pero wear your sunglasses. Kaya nga sunglasses, 'di ba, to protect the eyes from sunlight. Kasi nakaka-damage ng mga mata natin yung directly looking at the sun. So kung pupunta tayo sa beach this summer or magkakaroon tayo ng outdoor activity, mag-sunglasses tayo to protect our eyes. Another thing is we should protect our eyes from salt water. Naranasan nyo ba yon na pag yung mata nyo na lagyan ng tubig dagat, mahapde, di ba? So, mag-invest din tayo sa protective eye goggles. Magsuot tayo ng goggles. Also, pag nasa beach na kayo, let's say mag-snorkel kayo, or kung ano-anong activity meron kayo, mas okay na rin na protektado yung mata natin para hindi siya matusok. In short, as much as possible, let us avoid eye injury. Another tip is yung familiarization natin sa pupuntahan natin. So if it's a beach outing, alamin natin yung mga lugar na delikado, na hindi natin dapat puntahan. Example, alamin nyo kung saan yung may mga malalalim na part. 'Di ba? Kasi pwede ka kasi doon malunod. Hindi ko alam kung nakapag-cliff dive na kayo before. Yung cliff diving, yung tatalon ka sa mataas na part and then bubuluso ka pababa sa tubig. Mind you, delikado yan sa mga mata natin. Kaya nga importante that we wear our eye goggles, lalo na pag nag-cliff dive ka. Kasi pressure yan sa mata. So, pag dive natin, head on the water, una yung mukha mo, yung ulo mo, syempre yung mata mo kasama doon. Kung wala kang goggles, yung pressure ng tubig sa mata mo, yung impact, it can damage the eye. And take note, it can cause retinal detachment. Nagkaroon ako ng retinal detachment sa right eye ko. Nabulag ako. It's not because of trauma. Mine is because of myopia. Pero other causes of retinal detachment is trauma and diabetes. So pag nagkaroon ka ng eye injury, that falls under trauma. Okay, so familiarization sa surroundings. If alam mo naman that hindi ka ganun ka galing lumangoy, pag-isipan mo muna bago ka mag-take on dun sa mga ganyang activities like cliff diving. For me, it's already an extreme activity at hindi ko pa yan na-try. But then again, if gusto mo talaga, magsuot ka ng eye goggles. So kung hindi naman sa beach ang punta nyo, let's say sa swimming pool, alam natin na may mga slides sa swimming pool, yung mga padulasan. Diba? Enjoy na enjoy yung mga kabataan dyan Kasi enjoy naman talaga yan. Mag-ingat tayo sa slides kasi po pwede tayong ma-injure dyan. Physically, pwede tayong mabalian, pero it can also damage your eyes. How? So, it's same as cliff diving, di ba? Pwede kasing pagsakay mo sa slides at pagbaba mo, pagbagsak mo sa swimming pool sa baba, pwedeng doon mangyari yung injury. Pwedeng hindi clear yung lalandingan mo sa baba, tatamaan mo kung sino man yung nandoon and your eye can be injured. So, I think nagigets nyo naman yung gusto kong sabihin. So, let's be mindful. Another thing is yung mga wave pools. Yung may mga alon-alon na artificial yung mga swimming pool na malalaki. Usually pa naman, pinupuntahan talaga yan ng mga tao. Kasi nga, masaya Para kang nasa dagat, di ba? So, ang experience ko dyan, yung mga tao, talagang nandun sila sa pool.
kung saan may wave kumpara dun sa mga walang wave. Kasi nga masaya. But, dahil nga nandun lahat, pwedeng maging overcrowded yung pool. And mind you, na-experience ko to before na hindi pa ako bulag noon. Nag-swimming kami sa isang wave pool and then nasiko ako. Kasi nga ang dami namin eh. Kahit hindi naman kayo magkakatabi, pag hampas sa iyo ng wave, pwede kayong magkatabi-tabi na. So, what happened to me is nasiko ako. Ang sakit. Ang sakit talaga. And dito yon sa bandang mukha ko dito. So, yun. Pwede kasing tamaan yung mga mata natin. So, be careful on that. I'm sure ayaw naman natin na mauwi sa disgrasya yung happening natin, diba? So, mag-ingat tayo. Tapos, syempre, yung behavior natin pag tayo ay nasa outing. Kasi nga, diba, people, especially the kids, they tend to be very playful. Diba? Yung mga sobrang nagliligalig. Kasi nga, masayang-masaya. There's nothing wrong with that, pero isipin natin na pwede kasi tayong maka-aksidente. Diba? Yung iba dyan naghihilahan pa, nagtutulakan pa sa pool. So, hanggat maaari, iwasan natin yon. Again, hindi lang mata yung pwedeng ma-damage, kundi pwede kayong mabalian ng buto, pwede nyong ikamatay. So, iwasan natin yan. So, if you are someone na mahilig sa mga extreme activities sa beach, then be mindful. Yun nga yun, tip ko talaga. Always be mindful of what you're doing. Huwag hala ng hala. Isipin mo yung pwedeng mangyari. Halimbawa, kung mag-jet ski kayo, no? As much as possible, you follow the instructions ng instructor. Huwag kang maligalig. Sundin mo yung kung ano yung sinasabi, kung ano yung hindi mo dapat gawin. And also, kung ikayo ay magpa-parasail, mag-ingat din kayo. Follow the instructions. Kung mag-i-speedboat kayo, humawak ka. Be mindful, baka malaglag ka. So, kung magkakaroon kayo ng other activities like banana boat, flying fish, or kung ano-ano pa, na iba pang mga activities dyan. Very physical yung mga ganyan eh, na water activities. Pwede kasi kayong ma-injured. So, mag-ingat tayo. Always be mindful kung ano yung ginagawa nyo. Para happy yung summer. Di ba? So, those are the tips that I want to share with you. I hope lahat tayo ay magkaroon ng maayos na summer and fun-filled summer. So, mag-iingat po tayong lahat. Always pray to God. And if you want to share this video, go ahead para po makatulong tayo sa iba. Again, sharing is caring. So, that's it for today's video. See you again on my next videos. Bye! God bless! Sharing is caring.